Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, "Ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain, mababantog siya at dadakilain. Maraming nagitla nang siya'y makita, dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayoy marami ring ang mga bansang magugulantang, pati mga hari pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ni numan." Sagot ng mga tao, "Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Inamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinapansin, para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasak. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ng Panginoon, "Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko." Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking pararangalan. Kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya
ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw ay isa sa pinakabanal na araw para sa ating mga Kristiyano. Tahimik tayo sa araw na ito dahil sa ninanamnam natin ang mahalagang pangyayari na dinanas ni Jesus sa araw na ito. Ang paghahatol sa Kanya, ang Kanyang pagpapakasakit, ang pagkapako niya sa krus, at ang Kanyang pagkamatay at ang paglilibing sa Kanya. Lahat ng iyan ay nangyari ngayong araw. Tanda ng ating pakikisa sa Kanya, tayo ay nag-aayuno sa araw na ito at hindi kumakain ng karne bilang penitensya. Tayo ay nagdarasal at nakikiisa sa gawain sa simbahan. Ngayong araw lang sa buong taon na wala tayong misa. Sa halip mayroon tayong pagdiriwang ng pagtatanghal ng krus ni Jesus at ng Kanyang kamatayan mamayang 3:00 ng hapon. Pinangungunahan natin ang pagdiriwang na ito ng mga pagninilay sa Kanyang kahirapan, ang ating paggawa ng daan ng krus at ang pagkikinig natin sa 7 palabras, ang 7 huling salita ni Jesus nung siya ay nakapako sa krus. Ngayong araw, papakinggan natin ang ika-4 na servant song na galing sa aklat ni Propeta Isaías. Ang awit na ito ay sinulat ng higit na 500 taon bago dumating si Jesus. Pero angkop na angkop ang nakalagay doon tungkol sa paghihirap ng Panginoon. Ang mas mahalaga, nakalagay doon ang dahilan ng Kanyang pagpapakasakit. Let me just quote certain important passages. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinanggap niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Sabi ng Diyos, ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa Kanya sila'y papatawarin. Ang mga binanggit kong ito ay mga direct quotations na galing sa awit na ito at ang mga salitang ito ay angkop na angkop hanggang sa ating panahon. Ang paanyaya ko sa inyo ay maghanap kayo ng panahon at dahan-dahang pagnilayan ang awit na ito ng lingkod ng Panginoon. Magaganda at malalalim ang nilalaman nito. Sa pamamagitan nito, mas lalo nating mapahalagahan ang ginawa ni Jesus para sa atin. Gawin natin ang buong araw na pagninilay at panalangin. Talagang pinahahalagahan ni Jesus ang ating kaligtasan. Tinaya niya ang sarili niya para tayo'y mahango sa kasamaan at magkaroon ng buhay kasama ng Diyos. Pahalagahan din natin ang ating kaligtasan. Ang diwa na mamayani sa atin sa buong araw ng pagninilay ay pasasalamat. Salamat, Panginoon, na inako mo ang aming mga kasalanan at ininadalangin na kami patawarin. Salamat, Panginoon, sa mga ginawa mo upang ako ay maligtas. Napakabigat pala ng aking kasalanan. Napakasama nito. Pero ikaw na ang umako ng parusa na dapat para sa akin. Salamat o Panginoon. Salamat. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.